Aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. And sige tayo manalangin. Pikit natin mga mata. Yes, Lord God, Panginoon, maraming salamat po sa hapon na to, Panginoon. Salamat, O Lord, sa mga handog naming ibinigay, Panginoon. Natunay, O Lord, na napaka-faithful mo, Panginoon, sa mga buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na iyong binibigay sa amin. Lord, sa hapon na to, tunay, O Lord, na tulungan niyo po yung bawat isa, Panginoon, na maunawaan namin yung salita niyo, Panginoon, sa hapon na to. Na tunay, O Lord, na mai-apply, Panginoon, at makita sa mga buhay namin, Panginoon, ang inyong mga salita. Pinupuri ka namin, sinasamba sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So, ayan. Sige, ano yung nakikita niyo dyan sa screen? Ayun, may narinig ako. Ano nga yun, ate? Notification. Ano pa? Tao. Ano pa? Social media, gadgets. Ano pa? Views. Okay. Oras. Bahay. Meron bang bahay dyan? Views. Ayun. Ano pa? Laptop. Laptop daw. Meron pa ba? Ayan. So, nakikita natin, di ba, yan sabi nyo kanina, notifications, mga alert, di ba, ayan, hindi nabanggit yung alert. Di ba? So, madalas, yan yung nakikita, or, di ba, pagbukas pa lang ng cellphone natin, so, madalas yan yung nakikita natin. So, tayo, sa buhay natin, di ba, minsan umiikot na yung buhay natin dyan, no? Sa nakikita natin sa screen. So, ano ba yung buhay natin kapag merong Wi-Fi? Siyempre, di ba, pag may Wi-Fi, may instant access tayo sa mga information, di ba? Sa mga news. So, yung mga entertainment, di ba? So, kapag may Wi-Fi din, easy siya to communicate, di ba? Through social media, or mga video call, or sa mga messages. And kapag may Wi-Fi, di ba, convenient din siya. Lalo na sa mga nag-work from home, no? Or sa mga nag-aaral online. So, ayan. Diba, gamit din yung Wi-Fi, pwede din tayo mag-stream. Diba, katulad ng mga movies or yung mga music or gaming. Diba, pwede natin siya magamit. At pwede din siya kapag may Wi-Fi tayo. Diba, meron ngayon yung mga smart homes na mga gamit sa bahay. I-connect mo lang siya sa device, diba? So, automatic na gagalaw siya. No? So, ayan. Ayun yung nagagawa ng Wi-Fi sa panahon natin ngayon. No? So, ngayong lesson natin for the month of March ay tungkol dito. Ayan. Life without Wi-Fi. No? So, yung series natin, no, so sinasabi dito, or yung focus natin dito, is yung pag-disconnect natin
no, mula sa mga worldly distraction. Katulad ng notifications, di ba? Para makakonect daw tayo muli or to reconnect with God's Word and truth. No, at sinasabi din dito sa series natin na dapat magkaroon tayo ng intentional break, no, from distraction para makapag-focus tayo, especially sa pag-renew ng mind natin. So, ngayong hapon, yung main text natin ay mababasa natin sa Roma 12, verse 2. Ayan, sige kung may mga Bible kayo. Ayan, sige, basahin natin, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. So, sa mundo ng puno ng ingay, no, at saka distraction, madalas nating nakakalimutan na ang tunay ng kapayapaan ay nagmumula sa Kanya, no, sa Diyos. Kaya dapat mahalaga na maglaan tayo, no, ng intentional na oras para tayo ay huminto, magpahinga mula sa digital na mundo. No? At sinasabi din sa atin na dapat ay magbalik loob tayo sa salita ng Diyos. So, tandaan nyo. So, tandaan nyo mga kabataan, no, ang tunay na buhay, hindi siya nasusukat sa dami ng notifications o sa likes, kundi sa ating relasyon sa Diyos. No? So, dapat maging mapanuri or maging mindful tayo sa mga notification na natatanggap natin araw-araw sa digital na mundo. No, at dapat magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Diba? Upang maunawaan natin yung kalooban ng Diyos. So, yung topic natin sa hapon na to ay tungkol dyan. Pabasa nga po. Notification versus conviction. Yan, notifications versus conviction. So, ate, ano ba yung notifications? At saka ano ba yung conviction? So, sige. So, yung notification, isa itong alert, no? Like social media updates, yung mga messages, or trends, no? Na nagka-grab ng attention natin. At yung notification, pwede siya maka-impluwensya ng behavior natin at kung paano tayo mag-isip. No? At yung notification, dinisign siya to keep us engaged or para ma-distract tayo. No? Yung mga notification na natatanggap natin, pwede din siya mag-lead us to conform to worldly pattern. No? Yung mga natatanggap nating notification, minsan nagsisik na din tayo doon ng validation. No? Yung mga instant gratification. And minsan, nag-i-distract din tayo. Lalo na yung spiritual growth natin. So, ayun yung notification. Ngayon naman, ate, ano ba yung conviction? Ayan, yung conviction is from God or galing siya sa Holy Spirit. Ngayon, din ba narinig yung, yung word na conviction? Hindi. Yung iba, oo, ngayon lang nila narinig, no? So, yung conviction, sabi dito, galing daw siya sa Holy Spirit. No? Yung conviction, meron siyang pag-asa. Di ba? Yung nagtutulak sa atin sa pagbabago. At ang conviction, malalim siya na pagkilos ng Diyos sa ating mga puso. At nagtutulak ito sa atin para tayo'y magbago at maging mas mabuting tao. At ang conviction ay nagsisilbi siyang gabay na upang piliin natin yung tama kahit pa maraming distraction
at noise sa paligid natin. So isang halimbawa nito sa social media. Di ba madalas tayong nakakaranas ng mga posts. No, minsan napapaisip tayo kung tama ba or mali yung ating ginagawa. No, tulad ng sabi ko kanina, ang Holy Spirit yung nagbibigay sa atin ng conviction. No? Yung malalim na pakiramdam na mali ang isang bagay. No, kapag kunyari nakakita tayo ng fake news or nakikialam tayo sa mga masasakit na comment, no, yung conviction, yun yung nagsasabi sa atin na dapat tayong maging maingat, no, at maging mabuti sa ating mga salita at gawa. So, naiintindihan niyo po? Okay. So, pangalawang example naman, kapag nagpo-post ka or nakikipag-usap ka sa social media, tapos nagkakaroon ka ng conviction na piliin natin yung mga positive na salita, no? At huwag tayo dapat madala sa mga maling informasyon. No? At sabi dito, ang tunay na conviction, nagtutulot yun ng pagsisisi or ng repentance. No? At ang tunay na conviction, humahantong daw yun sa pagbabago ng buhay. At yung conviction, meron siyang malalim na ugnayan sa Diyos. No? So, araw-araw, di ba, hinubuhubog tayo. Maaari ng mundo or ng salita ng Diyos. Kaya yung tanong sa atin, sa hapon na to, sabi, alin ang mas pinapakinggan mo? Notification or yung conviction? No, sabi last week, sabi doon ni Kuya Michael, di ba, ang yung tanong sa atin, sa buhay daw natin ngayon, kanino ka mas connected? Sa mundong ito? Or sa notification? O sa salita ng Diyos? Or sa conviction? No, so, i-assess natin yung sarili natin sa hapon na to. Kung ano ba yung mas pinapakinggan natin. So, sa hapon na to, meron tayong 3 points na pag-aaralan. So, una, yan, sabi dyan, the world is actively shaping you. No, sa panahon natin ngayon, hindi na bago yung social media. No, minsan nagiging na siya, bahagi na siya ng ating araw-araw na buhay. No, mula sa Facebook, sa Instagram, sa X, iba sa TikTok, at marami pang iba. No, minsan ginagamit din natin ito para makipag-communicate tayo. Diba? Para magbahagi tayo ng information or makakuha tayo ng mga opinion. Pero sabi dito sa binasa natin, sabi dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. No? So meaning, we should not adopt the pattern that contrary to God's truth. No? So hindi dapat tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Dahil tandaan nyo na hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo o tama. No? Minsan, nagkakaroon ng fake news o maling impormasyon. Diba? Minsan nagiging sanhi yun ng kalituhan natin or pagkakaiba-iba natin ng opinion. And bukod dito, maaari ditong mag-impluensya sa atin. No? Nakakapag-influence ito at nagiging minsan mali na rin yung pananaw natin sa isang bagay. Maaaring minsan madala tayo sa mga paniniwala na ang kanilang opinion ay tama. No, madalas napapanood natin sa TikTok or sa mga reels, di ba? Minsan nag-share sila doon ng mga word of God, di ba? Pero tandaan nyo na hindi lahat ng napapanood natin ay tama.
No? So kaya maging mindful tayo sa mga napapanood natin. No? Kaya't mahalaga na maging maingat tayo sa paggamit ng social media. At pwede rin tayo magkaroon ng critical na pag-iisip. No? Huwag basta-basta tayo maniniwala sa lahat ng nakikita or naririnig natin. So, dito sabi dito, ayan. Sabi dyan, stay vigilant and intentional in spiritual growth. No? So, sabi dito dapat mag-speak tayo with truth and integrity. No? So, yung verse na to, ini-encourage tayo na dapat maging totoo tayo and maging transparent tayo sa pagpo-post natin or sa mga interaction natin sa social media. No, at sinasabi din dito na dapat i-guard natin yung heart natin. Maging yung mga words na lalabas sa atin. No, maging mindful tayo sa mga sinishare natin. No, at i-avoid natin yung mga harmful or provocative na mga content. At sinasabi din dito na dapat i-avoid natin or mag-refrain tayo sa mga kumakalat na mga chismis, ganyan, di ba? So, huwag din tayo mag-engage sa mga negative posts. At lastly, sabi dyan, i-maintain natin yung personal conviction and boundaries. No? So, dapat maging totoo tayo sa mga values or sa biblical values natin. So, kasi dahil as a follower of Christ, diba, sabi dito, we are called to set apart from this pattern. So, dapat hindi tayo sumusunod sa mga uso. Diba, dapat bilang isang Kristiyano, makita sa buhay natin na nagka-transform tayo. Sabi dun sa kanina, dapat maging intentional tayo. No, lalo na sa spiritual growth natin. At isa rin tong reminder na yung transformation requires effort. No, para ma-renew yung mind natin, ma-renew yung mind natin through prayer, no, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. At dapat, di ba, i-align din natin yung buhay natin sa will ng Panginoon. No, so, nagigets po ba? So, ano nga daw yung una? The world is actively shaping you. So, pangalawa, transformation requires renewal of the mind. No, sabi dito sa verse na binasa natin, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ring lowbat yung love. At ayun, sabi ko kanina, di ba, yung transformation requires effort. No? So, yung transformation, nakadepende siya sa kung ano ba yung pinapakinggan natin. No? Kung yung pinapakinggan natin, yung worldly notifications or God's conviction. No? So, tandaan natin, yung transformation, hindi siya automatic, no, yung pagbabago. It requires intentional effort. Sabi dyan, true transformation begins from within. No, ang tunay na pagbabago, hindi lamang siya nakikita sa panlabas na anyo, no, kundi nagsisimula siya sa loob, sa ating mga isipan at sa ating puso. No, sa ating spiritual journey, no, mahalaga na maunawaan natin na ang pagbabago ay isa siyang proseso. Nagsisimula siya sa ating kalooban at pag-iisip.
no? At hindi lang siyang pagbabagong pansamantala, kundi isa siyang pagmabago na nagmumula sa puso, na nagdudulot siya ng tunay na totoong pagbabago sa ating buhay. Sabi dyan, renewal happens through the Word of God. No, isang paraan ng pagbabago ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. No? Yung Bible, isa siyang gabay. No? Isa siya nating gabay at liwanag, no, para tayo ay magbago. At sa pamagitan ng pagtanggap natin at pag-aaral ng salita ng Diyos, natututo tayo maunawaan natin yung tama at mali. No, at ang kabutihan at ang kasamaan. So kapag tayo nakatuon tayo sa salita ng Diyos, no, nakikita natin na yung ating mga kahinaan, no, maging yung ating mga kamalian. Pero di ba nakikita natin na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Di ba dahil binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para tayo'y magbago. So sa pamagitan ng salita ng Diyos, no, natututo rin tayong magpatawad, magmahal, at maging mapagkumbaba. No? Ang Diyos, meron siyang kapangyarihang baguhin ang ating mga pag-iisip. No, hindi siya isang bagay na mangyayari lang magdamag, kundi isa siyang proseso. So kapag tayo, nakikinig tayo sa Diyos, no, hinihiling natin sa Kanya na baguhin yung mga isipan natin, yung mga puso natin, gagawin niya ito. No? Kapag binago ng Diyos yung ating pag-iisip, nagkakaroon tayo ng bagong pananaw sa buhay. Minsan nakikita natin yung mga bagay na sa ibang anggulo. No? Minsan hindi na tayo nakakatutok sa sariling kapakanan lamang natin, kundi para paging na rin sa kapwa natin at sa Diyos. No, ang pagbabago ng ating isipan, nagdudulot din niya ng pagbabago sa ating mga gawain, sa mga sinasabi natin, at maging sa paraan ng pamumuhay natin. Dahil kapag tayo binago ng Diyos, no, ang ating pag-iisip, nagkakaroon din tayo ng pagbabago sa buhay natin. So ayun ang pangalawa, no, transformation requires renewal of the mind. So lastly, sabi dito, conviction must be stronger than distraction. No, dapat daw mas matibay yung conviction natin kaysa sa ingay ng mundo. Sabi din sa verse, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin nito, no, kailangan natin maging matatag yung paninindigan natin o yung paniniwala natin sa katotohanan. Mas matibay pa dapat kaysa sa mga ingay or sa mga usapin sa social media, no, na maaaring magdulot yon ng kalituhan or pagdududa. No, so sa madaling salita, ang ating paniniwala ay dapat na mas matibay kaysa sa ingay ng paligid natin. Kasi kapag malakas yung paninindigan natin, hindi tayo madaling matangay. No? Or hindi tayo madaling maapektuhan ng mga pansamantalang ingay. Kasi kapag tayo ay distracted or na-distract tayo sa isang bagay, no, minsan yun yung nagpapalayo sa atin. No? Na nakaka-apekto yun sa spiritual growth natin. At kapag madalas tayong distracted, nawawala yung connection natin sa Panginoon. At minsan, mahirap din siyang, nagiging mahirap sa ating makinig sa Diyos. Sabi dito, yung conviction is shaped by truth, not emotion.
So, hindi dapat nakabase no, yung ating paninindigan sa pakiramdam lang, kundi dapat sa matibay na katotohanan. Kasi kapag mahina yung mga conviction natin or yung paniniwala natin, mas madali tayong matangay no, sa uso, sa ingay, o sa mga tukso. Kaya dapat kailangan natin palakasin yung mga paninindigan natin, no? Upang hindi tayo maapektuhan ng mga bagay na to. So, ayan, meron ditong application or daily reorientation. So, i-check natin, no? Kung ano ba yung mga bagay or ano ba yung mga content na madalas mong kinukonsume. So, sabi din dyan, i-limit natin yung mga digital habit natin na nag-distract sa spiritual growth natin. No? At sabi din dyan, palitan natin yung scrolling time ng scripture meditation or ng prayer. So, bilang pangwakas, sabi dito, so, sa panahon natin ngayon, no, napakadali na lang ng makakuha ng information or makipag-communicate no, gamit yung mga gadgets. Pero lagi nating tatandaan, may mga hamon din itong dala. No, lalo na yung mga notification na patuloy na umaagaw ng ating atensyon. No, sabi dito, notification can challenge our spiritual discipline. No? Yung mga bagay na ito, maaari daw itong makaapekto sa ating spiritual na disiplina. Minsan, nakakalimutan natin, di ba, manalangin, magbasa ng Bible, no, at iba pang gawain na nagpapalalim sa ating relasyon sa Kanya. Pero sabi dito, but through conviction, we are called to renew our mind and align our digital habit with God's will and i-avoid daw natin yung conformity ng mundong ito. No? So, lagi nating tatandaan na hindi tayo nag-iisa sa laban natin. Sa pamamagitan ng conviction or yung paninindigan natin, no, tinatawag tayo ng Diyos na magbago at i-renew yung ating mga isipan. At sa pamamagitan ng kanyang salita, no, at ng kanyang kapangyarihan, tayo daw ay nagkakaroon ng bagong buhay. No, ng totoong malasakit din, di ba? At yung katotohanan, yung pagmamahal sa ibang tao at kabutihan. No, so sa ngayong hapon na to, no, i-check natin yung heart natin. Saan ba tayo nakatuon yung yung mga puso natin ngayon? Sa notification ba? Or sa conviction ng Panginoon? No, so tayo lahat gumagamit tayo ng social media. Nasa digital age na tayo, na isang click lang, marami na tayo pwedeng makuhang information. So, kaya bilang mga Kristiyano, so ayan, i-check natin yung heart natin. Saan ba naka-align yung buhay natin? No, sa validation ba ng social media o sa conviction ng Panginoon? No, so, ayan, sana naunawaan nyo no, yung mensahe sa atin sa hapon na to. Sige, tayo manalangin. Yes, Lord God, Panginoon, maraming salamat po sa hapon na to. Lord, maraming salamat sa bagong itinuro niyo po sa amin. Panginoon, na tunay o Lord, yung paggamit namin ng social media, Panginoon, malaking impact, Panginoon, ito sa mga pang-araw-araw namin na buhay. Pero salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo po kaming pinag-iingatan, Panginoon. At tunay, O Lord, na makita, Panginoon, sa mga buhay namin na merong Jesus, Panginoon. Lord, ikaw po yung nakakaalam lahat ng ginagawa namin sa araw-araw. Dalangin po namin, Panginoon, na yung buhay namin ay nakasentro sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang siyang mag-touch, Panginoon, ng puso ng bawat isa.
dalangin namin, Panginoon, na i-avoid namin, Panginoon, hindi kami gumaya, Panginoon, sa kung ano man yung ino-offer, kung ano man yung pattern ng mundong ito. At tunay, O Lord, na makita sa buhay namin na merong pagbabago, na merong transformation sa aming mga spiritual na paglago. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, yung tanong sa atin, sa buhay daw natin ngayon, ano yung pinapakinggan mo? Notification o conviction? So, pangalawa, paano ba daw natin may isa sa buhay yung paglalaan ng oras sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos kumpara daw sa paggamit natin ng gadget? So, sige, punta na tayo sa mga group natin.